Kamusta mga kadisenyo? Meron naman tayong katatapos na project na Grotto Waterfalls. Kaya kung nais nyo mapanood kung paano natin to ginawa, maaari lang natapusin ng ating video. Kaya simulan na natin. So eto mga kadisenyo yung itsura nung area bago natin ma-develop. At kung makikita nyo, ayan, may mga nakatambak na lupa. At ang ginagawa natin yan, naalis natin yung siyempre yung sobrang lupa. So ayan, at natapos na nating mahukay, kaya naglagay tayo ng graba sa pinakababa upang malatagan natin ng bakal. So pag mga ganitong kaliliit lang na project o yung lagoon, ginagamitan lang natin yan ng 9mm tsaka 10mm na bakal. Ito nga mga kadisenyo, natapos na tayong maglagay ng mga bakal at maglilay na tayo ng hollow blocks. Ang style natin dito mga kadisenyo ay sinasabay natin yung flooring saka yung paglilay, nang sa ganun ay maiwasan natin yung pagtagas ng tubig o yung leak. Ayan.
At sa bahaging ito mga kadisenyo ay ito, nilalagyan na natin ng screen or yung ginagamit na pangbistay na screen, nang sa ganun ay mapahiran natin ng semento. Yung ginagamit pala nating semento dyan mga kadisenyo o yung mix ay yung pangpalitada na mixture, at ang timpla natin ay 2:1. So dalawang kahon na buhangin sa isang bag na semento. At sa bahagi ito naman mga kadisenyo, ayan, kung mapapansin nyo, napalitadahan na natin yung lagun, at the same time yung ating grotto, yung mismong ulo ng ating grotto ay napahiran na natin ng semento. At ito, kinakabit na rin natin yung sa electrical wiring para sa ilaw ng grotto. At ito, patuloy pa rin tayo sa pagtidikit ng mga pebbles. Ito naman sa kabila. Ayan mga kanensyo, mapapansin nyo kada tapal natin magdikit tayo ng pebbles, kasi pag tinapalan natin yan ng diretso, titigas yung masa natin at hindi na natin maibaon yung pebbles. So mas mahirapan tayo. Ayan, ganyan lang talaga mga kadisenyo, may mga bagay talaga na kailangan mong dahan-dahanin or hindi mo dapat apurahin. So ayan, kada tapal natin, kabit ng bato. Kapag naikabit na natin, tapalan na naman natin. So yun yung technique ng pagkakabit ng mga pebbles or pagsasalansan ng pebbles sa walling.
bahaging ito mga kadisenyo ay nagpipintura na tayo sa walling na dinesignan natin ng concrete no. Dinesign natin ng artificial bricks. Ayan, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano natin to ginawa o tinapalan at nilagyan ng mga linya-linya, kasi may mga video tayo or may mga natapos na tayong ganito na naka-upload sa ating YouTube channel. Kung gusto nyong mapanood ay pwede nyong bisitahin yung ating mismong YouTube channel at doon nyo mapapanood kung paano natin ginagawa yung mga artificial bricks. At dahil nga skip na natin yon at ito na, nagpipintura na tayo, habang yung kasama natin ay ang inasign ko sa kanya yung pagpipintura sa wall, ako naman ay gagawin ko ay pinturahan yung mismong loob ng grotto. Ayan. Siyempre katulad ng mga pinturang pinakauna talagang ginagawa ay ito, maglagay ng base. So ang ginamit kong pinaka base ko dyan ay yung puti bago tayo magpatong ng ibang kulay. Samantalang sa wall, kung mapapansin nyo, no, hindi na tayo nagputi, nirekta na natin dun sa kulay na gusto natin na mangyari. So pero yung kulay na yan mga kadisenyo ay may mixture siya na flat latex white at ibang mga kulay. So yun yung pinaka base natin. Tsaka yung ginagamit natin dito ay rain or shine or yung 2-in-1 na pintura na pwede sa primer, pwedeng pang top coat na elastomeric. Elastomeric yung ginagamit natin na pintura mga kadisenyo, kaya makapit. Bahagi ito nga mga kadisenyo ay natapos na nating pahiran lahat ng wall o yung dinesignan natin na wall ng yung pinaka base natin na pinaghalong flat latex white at rose sienna. At kung mapapansin nyo kanina medyo light, no, dahil yun sa sikat ng araw, pero yung actual na kulay nito ay tulad lang nung bricks. Dito nga mga kadisenyo ay ito, nakakapaglagay na rin tayo ng emulsion sa ating wall o yung mga pininturahan natin na bricks design sa ating wall. At ayan, nakapagtanim na rin tayo ng mga halaman sa ating ginawang plant box sa may grotto. Hinihintay na lang natin na matuyo yung sa pintura sa lagoon, nang sa ganun ay makargahan natin ng tubig at masubukan natin yung flow kung okay ba. At dito naman ay ito, tinatamnan natin yung ating plant box ng pang indoor na halaman. At ito nga mga kadisenyo, dahil tuyo na yung pintura sa ating lagoon ay nakargahan na natin ng tubig. Hintayin lang natin na mapuno, nang sa ganun ay masubukan natin kung maganda na yung flow ng ating tubig. At ito na mga kadisenyo, susubukan na natin yung ating grotto kung maganda na yung flow ng tubig. So ayan na. Ayun. So i-distribute lang natin o ibabalance lang natin yung flow ng tubig, nang sa ganun ay magandang
Ang sa ganun ay maganda tignan. Ayan, tingnan natin kung saan yung mas malakas tubig, at medyo bawasan natin. So ang style pa ng mga kadisenyo para makontrol natin yung bawat flow ng tubig ay may kanya-kanyang ball valve tayo na nilagay. So isa dito sa dyan, sa may pwesto ko ay ball valve dyan na nakatago sa ilalim ng grotto. Tapos dun sa may gitna mismo na tubo meron din. Tapos yung napansin nyo yung kanina, yung inabot ko dun sa taas, meron ding nakatagong ball valve doon. Ayan. Sa mga nagtatanong pala kung anong klaseng makina yung ginamit natin, 100 watts na submersible pump na kayang mag-lift ng 7 meters, at least 7 meters yung kanyang i-lift na tubig. Ayan. So ito na yung resulta ng ginawa natin mga kadisenyo. So ayan lang mga kadisenyo, hanggang sa muli nating video. Maraming salamat sa suporta at sa panonood ng ating video. Thank you.